Simula ng gabing iyon, basang-basa si Mila Hernandez habang nakatayo sa harap ng napakataas na gusali ng Aguilar Global Holdings, ang kumpanyang pangarap lamang ng tulad niyang contractual office girl. Mahigpit niyang hawak ang kanyang bag na halos mapunit na sa katagalan. 3 buwan nang delayed ang sahod ng ama niya sa probinsya. May sakit ang kanyang ina. At ang kapatid niyang nag-aaral ay muntik nang tumigil sa kolehiyo. Wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang makaahon. Kahit pa, gamitin niya ang sarili niya. Late ka na naman, Ms. Hernandez? Napatuwid siya nang marinig ang malamig, ngunit malalim na boses sa likod niya. Paglingon niya, napatigil ang mundo. Naroon si Vincent Aguilar, ang 40 anyos na CEO, tahimik, misteryoso, at sinasabing walang kahit sinong babae ang nakalalapit sa puso nito. Hindi ito dumadalo sa parties, walang girlfriend, walang eskandalo. Parang hindi marunong magmahal. At yon ang unang napansin ni Mila. Mahina siya pagdating sa babae. At doon nagsimulang umikot ang plano niya. Sa elevator, sinadya niyang madulas. Bumagsak siya diretso sa dibdib ng CEO. Nanigas si Vincent. Para bang unang beses nitong may babaeng humawak sa kanya. Pasensya na po, sir. Mahina niyang sabi habang nakatingala. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa loob ng ilang segundo, may kakaibang emosyon na dumaan sa mukha ng lalaking kilalang walang nararamdaman. Hindi alam ni Mila na siya pala ang unang babaeng hahawak sa lalaking hindi pa kailanman nakatikim ng pagnanasa. Simula noon, napansin niya ang pagbabago. Mas madalas siyang ipatawag, mas tumatagal ang tingin nito sa kanya, mas nagiging personal ang usapan. Hanggang isang gabi, stay late tonight. Simple lang ang utos ni Vincent, pero alam ni Mila, ito na ang pagkakataon niya. Tahimik ang buong opisina. Naiiwan silang dalawa. Habang inaayos niya ang files, sinadya niyang alisin ang hair tie niya. Bumagsak ang mahabang buhok sa balikat. Napalunok si Vincent. Unang pagkakataon, hindi niya alam kung bakit mabilis ang tibok ng puso niya. Sir, okay lang po ba kayo? Lumapit si Mila. Mas malapit, mas delikado. Hanggang maramdaman niyan mainit na paghinga ng CEO. At doon niya napagtanto, nahuhulog na ang lalaking plano lang sana niyang gamitin. Ngunit hindi niya alam, sa parehong gabing iyon, may babaeng nakamasid mula sa glass window ng katapat na building. Isang eleganteng babae, may malamig na ngiti, at hawak ang litrato nilang dalawa. Si Cassandra de la Merced, ang babaeng matagal nang nagmamay-ari sa puso ng CEO. At pinsan mismo ni Mila. Kinabukasan, isang confidential file ang aksidenteng nahulog sa mesa ni Mila. Nakasaad doon, Legal Partnership and Private Union Agreement, Vincent Aguilar and Cassandra de la Merced. Nanlamig siya. Hindi lang simpleng relasyon, may lihim silang kasunduan, isang bawal na pag-ibig na sisirain sa lahat. At doon nang simula ang ideya na babaguhin ang kapalaran nilang tatlo. Kung hindi siya magiging asawa, magiging ina siya ng anak ng CEO. Kahit sa pamamagitan ng pananakot. Hindi aksidente ang lahat. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ni Mila Hernandez sa sarili habang nakatitig sa refleksyon niya sa salaming ng comfort room ng Aguilar Global Holdings. Maaga siyang pumasok ng araw na iyon. Mas maayos ang ayos ng buhok, mas fitted ang blouse, mas banayad ang makeup, sapat lang para magmukhang inosente, hindi agresibo, dahil alam niya ang isang bagay, hindi mahilig sa flirt ang CEO. Si Vincent Aguilar ay lalaking sanay sa distansya at kung gusto niya itong mapasa kanya, kailangan niyang magmukhang ligtas, hindi delikado. Good morning, Ms. Hernandez. Napalingon siya. Nakatayo sa likod niya ang executive secretary ng CEO. Pinapatawag ka ni Sir Vincent.
Bahagyang napangiti si Mila. Gumagana na. Pagpasok niya sa executive floor, agad niyang naramdaman ang malamig na atmosphere. Tahimik, malinis, kontrolado. Katulad ng lalaking naghihintay sa loob ng opisina. Kumatok siya. Come in. Pagbukas ng pinto, naroon si Vincent, seryosong nakatingin sa laptop. Perpektong postura, walang emosyon. Pero nang iangat nito ang tingin, sandaling natigil ang galaw nito. Napansin niya. Napansin nito siya. You stayed late yesterday? Sabi ni Vincent. Opo sir, may reports pa po kasi. Tumanggo lamang ito ngunit tila may gustong sabihin. Tahimik, hindi sanay makipag-usap sa babae. At iyon ang kahinaang unti-unting pinag-aaralan ni Mila. Lumapit siya sa mesa upang ibigay ang files. Sinadya niyang bahagyang yumuko. Hindi lantaran, hindi bastos. Sapat lang upang mapansin. Napahigpit ang hawak ni Vincent sa ballpen. Agad siyang umurong ng tingin. Para bang nahuli ang sarili. At doon nakumpirma ni Mila. Tama ang hinala niya. Hindi marunong ang lalaking ito sa tukso. Sir, okay lang ba po kayo? Malumanay niyang tanong. I'm fine. Ngunit paos ang boses nito. Halatang hindi. Mula noon, sinimulan ni Mila ang plano. Hindi seduction na mabilis, kundi attachment. Nagdadala siya ng kape bago pa ito humingi. Inaayos ang schedule nito. Inaalala ang maluliit na detalye. Sir, hindi pa po kayo kumakain. Sir, masyado na kayong pagod. Sir, kailangan niyo pong magpahinga. Mga salitang matagal nang walang nagsabi kay Vincent. Unti-unti, nasanay ito sa presensya niya. Isang gabi, pasado 9:00 na, ngunit bukas pa rin ang ilaw sa opisina ng CEO. Nagkunwari siyang umalis, ngunit bumalik siya. Kumatok. Pagbukas niya, naabutan niya si Vincent na nakahawak sa sentido. Pagod. Mag-isa. Malungkot. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na lalaki sa likod ng pagiging bilyonaryo. Sir, sumasakit ba ulo ninyo? Hindi ito sumagot, kaya lumapit siya. Dahan-dahan, at bago pa man makaiwas ang CEO, marahan niyang minasahe ang balikat nito. Nanigas si Vincent, hindi gumalaw, hindi huminga. Para bang hindi niya alam kung ano ang gagawin. Miss Mila. Mahina ang boses nito, halos pakiusap, pero hindi siya umatras dahil alam niyang ito na ang sandaling babago ang lahat. Sa loob ng opisina, unang beses na may babaeng humawak kay Vincent Aguilar ng ganoon kalapit at unang beses na hinayaan niya ito. Pumikit ang CEO at doon, tuluyang bumigay ang depensang itinayo niya sa loob ng 40 taon. Ngunit, habang nangyayari iyon, may CCTV monitor sa security room na naka-zoom sa kanila at may babaeng tahimik na nakaupo roon. Eleganteng nakaitim, may hawak na wine glass. Si Cassandra de la Merced. Pinanood niya ang bawat galaw, bawat paglapit, bawat haplos. At imbes na magalit, napangiti siya. Finally, bulhong niya. May babaeng gagawa ng maruming trabaho para sa akin. Kinabukasan, nakatanggap si Mila ng anonymous message. Mag-iingat ka, hindi makilala ang lalaking sinusubukan mong angkinin. Kasunod nito ang isang litrato. Vincent nakayakap sa isang babae at nang i-zoom niya ang mukha, nanlumo siya dahil kilalang kilala niya iyon. Pinsan niyang, si Cassandra. Hindi makatulog si Mila Hernandez buong gabi. Paulit-ulit niyang tinitigan ng litrato sa cellphone niya. Si Vincent Aguilar at ang babaeng hindi niya inaasahang makikita kailanman sa buhay ng CEO. Si Cassandra de la Merced. Ang pinsan niyang matagal nang nawala sa kanilang pamilya matapos yumaman at mapabilang sa alta sosyedad. Imposible. Mahinang niyang bulong. Magkaibang mundo sila ni Cassandra. Habang siya ay lumaki sa hirap, si Cassandra naman ay lumaki sa karangyaan. Pero isang tanong ang hindi mawala sa isip niya. Bakit itinatago ang relasyon nila ni Vincent? At mas mahalagang tanong, ano ang papel niya sa kwentong ito? Pagdating niya sa opisina kinabukasan, ramdam agad niya ang kakaibang tensyon.
Tahimik ang executive floor, ngunit iba ang tingin ng mga empleyado sa kanya. Para bang may napansin silang pagbabago. At ang mas nakakapagtaka, personal siyang sinalubong ng assistant ng CEO. Ms. Hernandez, hinihintay ka na ni Sir Vincent. Pagpasok niya sa opisina, agad niyang napansin ng lalaki. Hindi ito tulad ng dati. Mukhang puyat, magulo ang buhok, at tila may iniisip. Close the door. Sumunod siya. Tahimik. Mabigat ang hangin sa pagitan nila. I couldn't sleep last night. Diretso ang sinabi ni Vincent. Nagulat si Mila. Hindi sanay ang CEO magbahagi ng personal na bagay. Sir, may problema po ba? Sandaling natahimik ang lalaki bago siya tinignan ng diretso. At sa unang pagkakataon, wala ang pagiging CEO nito. Isang lalaki lang. Mahina. Hindi sigurado. Mila, may itatanong ako. Opo, huminga ito ng malalim. Normal lang ba na makabahan kapag may babaeng malapit? Napakurap siya. Hindi niya agad naintindihan. Sir? I mean, bahagyang umiwas ito ng tingin. I've never experienced this before. Tumigil ang oras kay Mila. Dahan-dahang nabuo ang hinala niya. Sir, wala pa po ba kayong naging girlfriend? Umiling si Vincent. Hindi nahihiya, hindi nagyayabang. Simple lang ang sagot. No woman. Nanlamig ang kamay ni Mila. Ever. Parang may bombang sumabog sa isip niya. Isang 40 anyos na bilyonaryo, gwapo, matalino, makapangyarihan. Pero walang karanasan sa babae. Biglang nagbago ang tingin niya sa sitwasyon. Hindi lang ito emotionally distant. Inosente ito. At ibig sabihin, siya ang may kontrol. Sir, mahinang niyang sabi habang lumalapit. Walang masama doon. Nag-angat ng tingin si Vincent. Para bang naghahanap ng sagot. Ng gabay. Ng taong magtuturo sa kanya. At nakita niya iyon kay Mila. Hindi sinasadya, or sinadya nga ba, na hawakan ni Mila ang kamay nito. Mainit, bahagyang naninginig, at hindi ito umatras. Sa halip, lalo nitong hinigpitan ng hawak. Mila, bakit kapag ikaw ang malapit, iba ang pakiramdam ko? Tumibok ng mabilis ang puso niya. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa realisasyon. Nahuhulog na ang CEO. Mas mabilis kaysa inaasahan niya. Ngunit habang hawak niya ang kamay ng lalaki, biglang bumukas ang pinto. Pareho silang napalingon. At doon, tumigil ang mundo. Nakatayo roon ang isang babae. Eleganteng naka-white suit. Matapang ang aura. Malamig ang mga mata. Si Cassandra de la Merced. Tahimik ang buong silid. Dahan-dahan siyang naglakad papasok. Nakatingin lamang kay Mila. Mula ulo hanggang paa. Parang sinusukat. Parang hinuhusgahan. So, malamig niyang sabi. Ito pala ang dahilan kung bakit nagbabago ka, Vincent. Agad na binitawan ni Vincent ang kamay ni Mila. Guilty. Nahuli. Hindi makapagsalita. Ngunit ang mas ikinagulat ni Mila ay ang sumunod na sinabi ni Cassandra. Lumapit ito kay Mila at marahang ngumiti. Hello, cousin. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Alam nito. Simula pa lang, alam na nito kung sino siya. Bago umalis si Cassandra, bumulong ito kay Mila. Kung akala mo ikaw ang unang babaeng pinasok ni Vincent sa buhay niya, nagkakamali ka. Sandali itong huminto at ngumiti ng mapanganib. Pinili lang kitang mangyari. Iniwan ito ng nanginginig. At doon simulang maintindihan ni Mila, baka hindi siya ang mangangagaw, kundi ang babaeng ginagamit sa isang mas malaking plano. Hindi pa rin mawala sa isip ni Mila Hernandez ang mga sinabi ni Cassandra de la Merced. Pinili lang kitang mangyari. Parang may mas malalim na ibig sabihin ng bawat salita nito. Hindi galit ang nakita niya sa pinsan, hindi selos, kundi kontrol. At iyon ang mas nakakatakot.
Buong araw naging tahimik si Vincent Aguilar. Halos hindi ito lumabas ng opisina matapos ang biglaang pagdating ni Cassandra. Ilang beses siyang tinawag, gulit puro trabaho lamang ang usapan. Walang personal, walang tingin. Parang biglang bumalik ang pader na matagal nitong itinayo sa paligid ng sarili. At hindi iyon nagustuhan ni Nila dahil ramdam niyang unti-unti niyang nawawala ang impluwensya niya. Bandang alas 7 ng gabi, isa na lang siyang naiwan sa accounting area. Nag-impake na sana siya nang tumunog ang intercom. Miss Hernandez, napahinto siya. Boses ni Vincent. Please come to my office. Pagpasok niya, madilim ang silid. Tanging city lights lamang ang nagbibigay liwanag mula sa malawak na glass window. Nakatayo si Vincent doon, nakatalikod. Mukhang mabigat ang iniisip. Sir, hindi agad ito sumagot. Matagal, hanggang sa nagsalita rin. Do you think I'm a bad person? Nagulat siya. Hindi iyon tanong ng isang CEO. Tanong iyon ng isang lalaking nalilito. Lumapit siya ng dahan-dahan. Hindi po. Humarap si Vincent. Pagod ang mga mata. Cassandra says emotions are weaknesses. Bahagyang kumirot ang dibdib ni Mila. So, bakit po parang nasasaktan kayo? Tahimik. At doon unang nabasag ang katahimikan ng lalaking hindi kailanman nagpapakita ng damdamin. I don't understand what I feel when you're near. Diretso. Totoo, walang halong laro. At sa sandaling iyon, nakita ni Mila ang pagkakataon. Pero kasabay nito, may kakaibang konsensya ring sumilip sa puso niya. Sir, mahina niyang sabi. Minsan kailangan lang maramdaman ng tao na hindi siya nag-iisa. Lumapit pa siya. Magkalapit na sila ngayon. Halos marinig ang tibok ng isa't isa. Hindi umatras si Vincent. Sa halip, tila doon nito kumukuha ng lakas. Dahan-dahang hinawakan ni Vincent ang kamay niya. Mahina, parang takot masira ang sandali. Mila, stay. Simpleng salita, pero puno ng pangangailangan. At iyon ang unang pagkakamali nilang dalawa. Umupo sila sa couch, nag-usap, hindi bilang boss at empleyado, kundi dalawang taong parehong may hinahanap na kalinga. Tumagal ang gabi, naging mas personal ang kwento, hanggang sa mapansin ni Mila nakasandalma si Vincent sa balikat niya. Tahimik, payapa, parang batang unang beses nakaramdam ng seguridad. At bago pa niya mapigilan, marahan siyang hinawakan nito sa mukha. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salita, walang plano. Isang sandaling pinangunahan ng emosyon. At doon, nabura ang hangganan. Kinabukasan, nagising si Mila sa guest suite ng executive floor. Tahimik ang paligid, ngunit may kumirot sa dibdib niya. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil alam niyang hindi na ito simpleng plano. May nadamay ng damdamin. Sa bedside table, may iniwang note si Vincent. I don't regret last night. Napangiti siya. Tagumpay, iyon ang dapat niyang maramdaman. Pero, bakit may takot? Habang lumalabas siya sa building, may itim na luxury car ang huminto sa harap niya. Bumaba ang bintana at lumitaw ang pamilyar na mukha. Si Cassandra. Sumakay ka. Hindi iyon pakiusap. Utos iyon. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Tahimik ang biyahe hanggang sa nagsalita ang babae. So, nangyari na. Nalamigan si Mila. Hindi siya nagtanong kung paano nito nalaman dahil halatang alam na dito ang lahat. Nguniti si Cassandra habang nakatingin sa kalsada. Congratulations. Napakunot ang noo ni Mila. Saan po? Dahan-dahan siyang nilingon nito at malamig na sinabi, ikaw na ngayon ang kahinaan ng lalaking hindi dapat magkaroon ng kahinaan. Bago siya bumaba ng sasakyan, iniabot sa Cassandra ng isang envelope. Pagbukas ni Mila, mga medical records ni Vincent ang laman at isang linyang nagpayanik sa kanya. Psychological condition, emotional dependency risk, first attachment subject, critical. Ibig sabihin, kapag iniwan niya si Vincent, maaaring tuluyang masira ang isip nito. At doon niya naisip, mas malaki pala ang kapangyarihang hawak niya
kesa inaakala niya. Hindi basta-basta babae si Cassandra de la Merced. Iyon ang unang malinaw na naisip ni Mila Hernandez habang mahigpit niyang hawak ang envelope na iniwan nito. Medical records, psychological evaluation, personal files ng isang bilyonaryong CEO. Mga dokumentong hindi dapat basta napupunta sa ibang tao, pero nasa kamay niya ngayon. At iisang tanong lang ang umiikot sa isip niya. Bakit ibinigay iyon ni Cassandra? Kinabukasan, tila walang nangyari sa opisina. Normal ang lahat. Meetings, reports, emails. Ngunit hindi normal si Vincent. Mas madalas na itong lumapit sa kanya. Mas madalas magtanong. Mila, kumain ka na ba? Mila, sabay tayong umuwi. Mila, stay with me. Hindi utos, kundi pangangailaman. At doon nagsimulang maramdaman ni Mila ang epekto ng gabing iyon. Hindi lang pisikal ang nangyari. Nabuksan na bahagi kay Vincent na matagal nitong ikinulong. Habang pinagmamasdan niya ang CEO mula sa mesa niya, unti-unting nagbago ang plano sa isip niya. Dati, pera lang ang habol niya. Ngayon, hawak niya ang emosyon ng pinakamakapangyarihang lalaki sa kumpanya. At alam niyang yun ang tunay na kayamanan. Ngunit, may isang pares ng mata na tahimik na nakamasid. Sa kabilang building, sa loob ng isang private office, nakatayo si Cassandra habang pinapanood ang live CCTV feed ng executive floor. Wine glass sa isang kamay, remote control sa kabila. Zoomed ang screen, diretso kina Mila at Vincent. Ang bilis mong mahulog, Vincent, bulong niya. Walang galit sa boses, walang sakit. Para lamang siyang scientist na nagmamasid sa eksperimento. Pumasok ang kanyang assistant. Ma'am, ready na ang board meeting acquisition. Tumanggo siya. Dahil ang totoo, hindi lang relasyon ng hawak niya. Kumpanya mismo ni Vincent ang kalahating pag-aari niya. Silent majority shareholder. Ang lihim na dahilan kung bakit walang makagalaw laban sa kanya. Samantala, habang pauwi si Mila ng gabing iyon, may tumawag mula sa unknown number. Hello? Tahimik muna. Pagkatapos, boses ni Cassandra. Masaya ka ba sa bagong posisyon mo? Kinabahan siya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Mahinang tawa ang sumagot. Hindi lahat ng babae nabibigyan ng pagkakataong sirain ng isang Aguilar. Nanlamig ang dugo niya. Bakit niyo ako hinahayaan? Diretsyong tanong ni Mila. Sandaling natahimik si Cassandra. Pagkatapos ay sinabi nito ang bagay na hindi niya inaasahan. Dahil kailangan kong may gumawa ng hindi ko kayang gawin. Napakunot ang noo niya. Ano po yun? Mahabang katahimikan. At saka, turuan siyang magmahal bago ko siya tuluyang sirain. Napahinto si Mila sa paglalakad. Hindi niya maintindihan, pero ramdam niyang delikado ang larong pinasok niya. Kinabukasan, nagkaroon ng emergency board meeting at doon unang nasilayan ng buong kumpanya ang tunay na kapangyarihan ni Cassandra. Pumasok ito sa conference room na parang reyna at inanunsyo ang malaking merger na maglalagay sa Aguilar Global sa ilalim ng De La Merced Holdings. Lahat nagulat, pati si Vincent. You never told me about this, malamig nitong sabi. Gumiti lamang si Cassandra. Because you were distracted. At tumingin ito kay Mila. Diretsyo, matagal, mapanuri. Doon unang nakaramdam si Mila ng takot. Hindi siya karibal, hindi rin biktima. Isa siyang piyesa. Pagkatapos ng meeting, may dumating na confidential memo kay Mila. Promotion notice. From office assistant to executive liaison of the CEO. Triple ang sahod, direct access kay Vincent, at sa ibaba ng dokumento, isang handwritten note. Ilapit mo siya pa sa'yo. C.D.M. Napaupo si Mila. Dahil ngayon malinaw na, si Cassandra mismo ang nagtutulak sa kanilang dalawa ni Vincent na mas maging malapit. At ang tanong, anong mangyayari kapag natapos na ang silbi niya? Hindi inaasahan ni Mila Hernandez ang bilis ng pagbabago ng buhay niya.
Mula sa simpleng office girl, ngayon ay siya na ang personal executive liaison ng mismong CEO. Sariling opisina, mas mataas na sahod, direktang access kay Vincent Aguilar. At higit sa lahat, oras na halos sila lang ang magkasama araw-araw. Ngumit habang umaangat siya, mas lalo niyang nararamdaman ng bigat ng matang nakamasid. Good morning, Mila. Napalingon siya. Nakatayo si Vincent sa pintuan ng opisina niya. Hindi na ito ang malamig na CEO na unang nakilala niya. Mas relaxed, mas ngumingiti, mas tao. Sir, may 10 a.m. meeting po kayo. Cancel it. Nagulat siya. Sir? Lumabit ito. At marahang isinara ang pinto. I want breakfast. Napangiti si Mila. Magpapadala po ako, umiling si Vincent. With you, sa maliit na private dining area ng executive floor, tahimik silang kumakain. Simple lang, pero para kay Vincent, tila yun ang pinakamasayang bahagi ng araw niya. Alam mo, sabi nito, ngayon lang ako nag-e-enjoy pumasok sa trabaho. Hindi sinasadya, kinabahan si Mila dahil ramdam niyang lumalalim na ang emosyon ng lalaki. At bawat paglalapit nila, mas nagiging totoo ang kasalanan niya. Hindi niya napansin. May paparating pala. Bumukas ang pinto nang walang katok at agrad tumahimik ang paligid. Si Cassandra de la Merced, eleganteng naka-red dress, makapangyarihan ng aura, at malamig ang titig diretso kay Mila. Well, this looks intimate. Tumayo agad si Vincent. Cassandra, this is a private floor. Ngumiti lamang ang babae. Half of this building legally belongs to me. Tahimik. Mabigat. Nakaramdam si Mila ng kakaibang tensyon. Hindi sigawan, hindi esena, kundi selos na kontrolado. Lumapit si Cassandra sa mesa. Tinignan ang pagkain. Pagkatapos ay si Mila. So, ikaw na pala ang bagong kasama niya tuwing umaga. Magalang na yumuko si Mila. Good morning po. Hindi siya sinagot. Hanggat sa umupo si Cassandra sa tabi ni Vincent. At natural nitong inayos ang kurbata ng lalaki. Isang kilos na parang matagal na niyang ginagawa. Intimate. Pagmamay-ari. Alam mo, sabi nito habang inaayos ang collar niya, Vincent forgets to take care of himself. Good thing someone replaced me. Parang kutsilyong tumama sa dibdib ni Mila ang salita. Replaced. Napansin ni Vincent ang tensyon. Cassandra, stop. Ngulit ngumiti lang ito. At saka biglang sinabi, did you tell her? Napakunot ang noo ni Mila. Tell me what? Tahimik si Vincent. Halatang ayaw magsalita. At doon sumagot si Cassandra na legally, ako ang partner niya. Nanlumo si Mila. Hindi niya alam kung anong klaseng partner ang ibig sabihin. Business? Personal? Marriage? Lumapit si Cassandra sa kanya. Malapit. Halos magkatapat ang mukha nila. At bumulong nito at kahit anong mangyari, ako pa rin ang babaeng hindi niya kayang iiwan. Pagkatapos ay numiti at naglakad palabas. Parang walang nangyari. Tahimik ang naiwan, Mila. Tawag ni Vincent. Ngunit umatras siya. Biglang bumigat ang dibdib niya. Hindi niya maiintindihan kung bakit, pero ngayon lang siyang nakaramdam ng selos. Hindi lang ambisyon, hindi lang plano. May emosyon na. Sir, ano po ba talaga kayo ni Miss de la Merced? Matagal bago sumagot si Vincent. At ang sagot nito ang lalong nagpalito sa kanya. We are bound. Hindi mahal, hindi girlfriend, hindi fiancé, kundi bound. Pagbalik ni Mila sa opisina niya, may bagong package na naghihintay. Luxury maternity vitamins at isang note. Practice early. Cassandra, nanginginig ang kamay ni Mila. Dahil malinaw na ngayon, alam ni Cassandra kung saan patungo ang relasyon nila kay Vincent at tila hinihintay niya itong mangyari. Hindi inaasahan ni Mila Hernandez na darating siya sa puntong iyon. Nagigising siya isang umaga at ang unang maiisip niya ay hindi pera, hindi promotion, hindi pag-ahon sa kahirapan, kundi si Vincent Aguilar. Tahimik siyang nakaupo sa opisina habang pinagmamasdan ang lalaki sa kabilang glass wall. Abala ito sa meeting, seryoso, dominante, makapangyarihan. Ang CEO na kinatatakutan ng buong kumpanya. Pero siya lang ang nakakaalam kung gaano ito kaiba kapag silang dalawa na lang. Kung paano ito ngumiti kapag inaabot niya ng kape. Kung paano ito maghintay hanggang sabay silang umuwi.
kung paano ito tila nawawala kapag wala siya. At dun siya kinabahan. Dahil ang plano niya, unti-unti nang nawawala sa kontrol. Mila. Napalingon siya. Nakatayo si Vincent sa pintuan. Free ka tonight? Simple lang ang tanong, pero iba ang dating. Hindi utos, hindi trabaho, imbitasyon. Dinala siya nito sa isang private rooftop restaurant. Walang media, walang bodyguards, walang business partners. Sila lang. Tahimik ang hangin habang tanaw ang city lights. Hindi makapaniwala si Mila. Sir, bakit po ako? Matagal bago sumagot si Vincent. Tila pinipili ang salita. Because when I'm with you, everything feels quiet. Napayuko siya. Hindi iyon linya ng lalaking sanay mang-akit. Totoo iyon, at iyon ang mas delikado. Habang kumakain sila, napansin niyang hindi sanay ito sa ganipong setup. Hindi marunong sa romantic gestures, hindi marunong magbiro, pero bawat kilos, puro sincerity. Mila, mahina nitong sabi. Yes, sir. Tumigil ito, at saka itinama ang tingin sa kanya. Stop calling me sir. Tumibok ng mabilis ang puso niya. Vincent, unang beses niyang binanggit ang pangalan nito at para bang may nagbago sa hangin. Ngumiti ang lalaki, isang ngiting para lang sa kanya. Pagkatapos ng dinner, biglang umulan. Napatawa si Mila habang tumatakbo sila papunta sa sasakyan. Basang-basa, magkalapit, huminto sila sa ilalim ng ilaw ng parking area, parehong hihingal. At dun, nagtama ang kanilang mga mata. Hindi nag-isip si Vincent, hindi nagplano. Marahan nitong hinawakan ang mukha ni Mila at hinalkan siya. Mahina, maingat, parang takot siyang masaktan ito. Unang halik ng lalaking 40 taong naghintay. At sa sandaling iyon, may pumutok sa dibdib ni Mila. Hindi ambisyon, hindi panlilinlang, kundi damdamin. Sumagot siya sa halik at dun niya unang inamin sa sarili, nahuhulog na siya. Hindi na laro, hindi na plano. Totoo na. Kaya lang habang yakap siya ni Vincent, may camera flash mula sa malayo. Hindi nila napansin. Sa loob ng isang nakaparadang sasakyan, nakaupo si Cassandra de la Merced. Tahimik na pinapanood ang eksena. May hawak na tablet kung saan lumilitaw ang mga litrato nila. At sa unang pakansay, nawala ang ngiti niya. Ang bilis mo talagang matuto, Vincent. Mahina niyang bulbol. Pero ang sumunod niyang sinabi ang mas makakatakot. Pero mali ang babaeng pinili mong mahalin. Kinabukasan, kumalat ang balita sa kumpanya. Anonymous photos. CEO Vincent Aguilar kissing an employee. Office scandal. Bulungan. Chismis. At lahat ng mata nakatuon kay Mila. Tinawag siya ng HR. Suspension pending investigation. Nawasak ang reputasyon niya sa isang iglap habang si Vincent ay galit na galit sa board. Who leaked this? Ngunit sa kabilang dulo ng gusali, nakaupo si Cassandra habang pinapanood ang kaguluhan. Calm, controlled, planned. Habang umiiyak si Mila sa parking lot matapos masuspende, may tumigil na kotse sa harap niya. Bumukas ang pinto. Si Cassandra. At ngayon, sabi nito habang nakangiti, alam mo na kung gaano kasakit mahalin siya. Iniabot nito ang isang kontrata, non-disclosure agreement. Kapag pumirma siya, mawawala ang iskandalo, pero kapalit, lalayo siya kay Vincent. At doon unang napagtanto ni Mila, ang laban na sinimulan niya para sa pera, naging laban na ngayon para sa pag-ibig. Mabigat ang envelope sa kamay ni Mila Hernandez. Hindi dahil sa kapal nito, kundi sa desisyong nakapaloob dito. Sa loob ng sasakyan ni Cassandra de la Merced, tahimik ang paligid. Tanging tunog ng ulan ang maririnig habang nakatitig si Mila sa kontratang nasa kandungan niya. Non-disclosure agreement. Isang pirma lang at mawawala ang iskandalo. Mababalik ang trabaho niya. Pero kapalit, kailangan niyang mawala sa buhay ni Vincent Aguilar. Simple lang naman.
Kalmadong sabi ni Cassandra habang nakataanaw sa labas. Hindi kayo bagay sa mundo niya. Napahigpit ang hawak ni Mila. Bakit niyo ginagawa to? Ngumiti ang babae. Hindi masama. Hindi rin mabait. Parang taong matagal ng pagod. Dahil ikaw ang unang babaeng minahal niya. Napatingin siya rito. At ikaw din ang babaeng sisira sa kanya. Nanlumo si Mila. Hindi niya inaasahang maririnig iyon mula mismo sa karibal niya. Kung mahal niyo siya, nanginginig niyang tanong. Bakit niyo kami pinayagan? Tahimik si Cassandra. Matagal. Parang may binabalikan sa alaala. Pagkatapos ay bumuntong hininga. At dahil may mga bagay na hindi kayang gawin ng babaeng legal na nakatali sa kanya. Dahan-dahan nitong inilabas ang isang lumang litrato. 2 batang magkasama, isang batang lalaki at isang batang babae. Magkahawak ang kamay. Lumaki kaming magkasama ni Vincent, sabi niya. Pinagdesisyonan ng pamilya namin na kami ang magpapatuloy ng 2 business empire. Napakurap si Mila. So, arranged marriage? Bahagyang ngumiti si Cassandra. Mas komplikado pa. Tumigil ang sasakyan. Humarap siya kay Mila. At doon tuluyang ibinunyag ang katotohanang magpapabago ng lahat. Hindi kami pwedeng ikasal. Naguluhan si Mila. Bakit? Saglit na nag-atubili si Cassandra bago nagsalita. Because legally, magkadugo kami. Parang tumigil ang mundo. Half-siblings, diretso nitong sinabi. Pareho kaming anak ng iisang ama, pero magkaibang ina. Nanlumo si Mila. Hindi siya nakapaniwala. Ibig sabihin, ang relasyon ni na Vincent at Cassandra ay isang lihim na bawal. Isang iskandalong kayang wasakin ng 2 pinakamalaking pamilya sa industriya. Kaya kailangan naming pumanggap. Dagdag ni Cassandra. Partners, allies, future spouses. Upang maproteksyonan ang negosyo, ang pangalan, ang kapangyarihan. At ngayon, malamig nitong sinabi, dumating ka. Tahimik si Mila. Unti-unti niyang nauunawaan. Hindi pala siya basta karibal. Isa siyang solusyon. Hindi kayang magmahal ni Vincent noon, kaya kailangan kong may magturo sa kanya kung paano. Napailuha si Mila. So, ginamit niyo ako? Ngumiti si Cassandra. Sa simula, lumalim ang tingin nito. Pero nagkamali ako. Ano pong ibig ninyong sabihin? Mahina ang sagot nito. Dahil nahulog ka rin. Biglang nag-ring ang phone ni Mila. Si Vincent. Paulit-ulit ang tawag. Nagmamakaawa ang pangalan nito sa screen. Nuwit bago niya masagot, hinawakan ni Cassandra ang kamay niya. At ngayon, kailangan mong pumili. Iniabot ni Cassandra ang isa pang dokumento. Medical report. Hindi kay Vincent, kundi kay Mila. Confidential fertility assessment mula sa company clinic. At nakalagay, high probability of conception. Tumaas ang tingin ni Mila. Ngumiti si Cassandra ng bahagya. At kung sakaling buntis ka na, huminto ito. Ikaw na ang magiging kalayaan niya. Nanginginig si Mila. Dahil ngayon, malinaw na. Ang relasyon nila ni Vincent ay hindi lamang pag-ibig. Isa itong paraan upang putulin ng bawal na ugnayan ng 2 makapangyarihang pamilya. At siya, ang magiging susi. Hindi sinagot ni Mila Hernandez ang tawag ni Vincent Aguilar. 1, 2, 10 beses. Paulit-ulit na nagliliwanag ang cellphone niya habang nakaupo siyang mag-isa sa apartment na matagal niyang tinatawag na tahanan. Ngunit ngayon, pakiramdam niya estranghero siya roon. Sa mesa, nakalatag ang 2 bagay na bumabagabag sa isip niya. Ang fertility report at ang katotohanang nalaman niya tungkol kina Vincent at Cassandra de la Merced. Half-siblings, magkadugo. Isang relasyong kailangang manatiling lihim habang buhay. At siya ang ginawang tulay upang matapos iyon.
Napatawa siya ng mapait. Ginamit nila ako, pero kasunod noon ay ang mas masakit na realization. Ginamit din niya si Vincent para sa pera, para sa seguridad, para makatakas sa kahirapan. Ngulit ngayon, pareho silang nahulog sa larong walang panalo. Tumunog muli ang cellphone. Hindi na tawag, message na. Mila, please, talk to me. I don't care about the scandal. I just want you. Napapikit siya. Doon siya tuluyang natalo dahil alam niyang totoo iyon. Hindi siya minahal ni Vincent dahil sa plano. Minahal siya nito dahil siya si Mila. Kinabukasan, siya mismo ang pumunta sa penthouse office ng CEO. Tahimik ang buong executive floor. Lahat nakatingin sa kanya. Ang babaeng sentro ng iskandalo. Ang empleyadong halos sumira sa reputasyon ng kumpanya. Ngunit wala siyang pakialam. May desisyon na siya. Pagbukas niya ng pinto, nakatayo si Vincent. Mukhang hindi natulog. Namumula ang mata. Pagod. At nang makita siya, parang may bumalik na buhay sa mukha nito. Mila, mabilis itong lumapit. Hinawakan ang balikat niya. Are you okay? Why didn't you answer me? Halos magmakaawa ang boses at doon lalo siyang nasaktan. Sir, stop calling me that. Agad nitong putol. Please? Huminga siya ng malalim. Ito na, ang sandaling babago ng lahat. Vincent, mahina niyang sabi. Kailangan nating mag-usap. Umupo sila. Magkaharap. Pero ngayon, wala na ang lambing. Wala na ang kilig. May desisyon na kailangang gawin. Alam ko na ang tungkol sa inyo ni Cassandra. Nanigas ang katawan ni Vincent. Who told you? Hindi siya sumagot. Hindi na kailangan. Alam na nito. Tahimik itong napaupo. Parang nawala ng lakas. So now you know why everything is complicated. Tumanggo siya. At alam ko rin kung bakit ako pinayagang lumapit sa iyo. Napatingin ito sa kanya. Naguguluhan. Naninganig ang kamay ni Mila. Hindi niya alam kung tama ba ang gagawin niya, pero naalala niya ang pamilya niya. Ang hirap. Ang takot bumalik sa wala. At ang katotohanang isang langdang dumarating ang pagkakataon upang baguhin ang kapalaran. Diretso siyang tumingin kay Vincent at sinabi ang salitang hindi na niya mababawi. Gusto ko ng anak mo. Parang tumigil ang mundo. Ano? Kung kutsilyo ang katahimikan, iyon na ang sumaksak sa pagitan nila. Kapag nabuntis mo ako, mananahimik ako. Nanlaki ang mata ni Vincent. Mila, what are you saying? Napaluha siyang ngumit pimigilan. Kailangan kong sigurahin ang kinabukasan ko. Masakit sabihin pero iyon ang pinili niya. At kung hindi, mahinang tanong ng lalaki. Doon siya tumingin ng diretso, matigas, desidido. Ilalantad ko ang relasyon ninyo. Tahimik, walang galaw, parang unti-unti na nababasag ang puso ni Vincent sa harap niya. You're blackmailing me? Halos hindi marinig ang boses nito. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Mila ng hiya sa sarili. Pero huli na, nabitiwan na niya ang kondisyon. Tumayo si Vincent. Lumayo. Parang hindi siya makilala. You trusted me. Mas masakit iyon kaysa sigaw. Ngulit bago siya makasagot, bumukas ang pinto. At naandoon si Cassandra. Tahimik na nakasandal. Parang matagal nang nakikinid. Ngumiti si Cassandra. Dahan-dahang pumalakpak. Well done, Mila. Parehong napatingin sa kanya sina Vincent at Mila. At saka sinabi ng babae ang nakakagulat na salita. Sa wakas, may nyakas ng loob ng gumawa ng desisyon na hindi ko kayang gawin. Lumapit siya kay Vincent. At ngayon, mahal mo na siya. Pagkatapos ay tumingin kay Mila. At ikaw, hawak mo na ang kapalaran naming dalawa. At doon na pagtanto ni Mila, ang kondisyon niyang akala niya ay panalo, ay maaaring simulya ng
pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya. Hindi agad nagsalita si Vincent Aguilar. Matagal, napakatagal. Parang bawat segundo ay unti-unting dumudurog sa natitirang tiwala niya kay Mila Hernandez. Nakatayo lamang siya sa gitna ng opisina, nakatalikod, habang pilit inuunawa ang narinig. Gusto ko ng anak mo. Hindi iyon pakiusap, hindi rin pag-aamin ng pag-ibig. Isa iyong kasunduan, isang kondisyon. Mila, mahina ang boses niya. Pagod, nasasaktan. Tell me this isn't real. Gusto niyang umatras, gusto niyang bawiin lahat, pero naaalala niya ang kahirapan, ang takot bumalik sa wala, at ang pagkakataong minsan lang dumating. Hindi siya nagsalita, at ang katahimikan niya ang naging sagot. Napapikit si Vincent. Parang may tuluyang namatay sa loob nito. So everything was planned? Hindi siya makatingin dahil kalahati noon ay totoo at kalahati hindi na niya alam. Sa gilid ng silid, tahimik lamang na pinagmamasdan sila ni Cassandra de la Merced. Walang emosyon, parang hukom sa isang paglilitis. Vincent, kalmado nitong sabi, "This is inevitable." Napalingon ng lalaki. "You knew about this?" Ngumiti si Cassandra. "I always knew someone would eventually demand something from you." Galit na napatawa si Vincent. "So I'm just an asset?" Tahimik ang babae at ang katahimikan nito ang pinakamasakit na sagot. Lumapit si Mila. "Hindi ganon." "Then what is this?" Sigaw ni Vincent. Unang beses, unang pagkakataon na nawalan ito ng kontrol. "You said you cared." Napaatras siya dahil alam niyang totoo iyon. Nagmalasakit siya. Pero pinili pa rin niyang gamitin ang sitwasyon. Humina ang boses ni Vincent. "If I give you what you want, will you really stay quiet?" Hindi siya agad sumagot. Pagkatapos ay tumanggo. Opo, isang salitang tuluyang pumutol sa pagitan nila. Tahimik na tumawa si Vincent. Broken, pagod, defeated. "Fine." Nanlaki ang buto ni Mila. "Vincent? I'll do it." Diretso ang tingin nito sa kanya. Pero wala na ang lambing. Wala na ang init. CEO ulit ang kaharap niya. "You want my child?" Huminga ito ng malalim. "You'll have it." Sa sandaling iyon, nanalo si Mila. Pero bakit pakiramdam niya? Siya ang natalo. Sumunod na mga araw, naging kakaiba ang lahat. Mas madalas silang magkasama, pero walang sweetness, walang kilig, walang pag-ibig. Parang kontrata na lamang ang bawat sandali. Tahimik na dinners, plenadong gabi, kontroladong emosyon, at bawat haplos ni Vincent, ramdam niyang wala na ang dating damdamin. Isang gabi matapos silang magkasama, tahimik lamang itong nakaupo sa gilid ng kama. Hindi siya yunakap, hindi nagsalita, nakatitig lang sa kawalan. "Are you okay?" Mahina niyang tanong. Hindi ito lumingon. "I feel empty." Kumirot ang dibdib niya. Sa labas ng penthouse, may sasakyang nakaparada. Sa loob nito, pinapanood ni Cassandra ang ilaw ng silid. Tahimik, malungkot. Parang may sinasakripisyo. "Pasensya ka na, Vincent, pero ito lang ang paraan para makalaya ka." Kinabukasan, tinawag ng board si Vincent. Emergency announcement, temporary transfer of CEO authority. Dahil sa skandal, kailangan muna nitong umatras sa posisyon at ang papalit, Cassandra de la Merced, acting CEO. Habang pinapanood ni Mila ang announcement, biglang nahilo siya, nalamig ang katawan at bago pa siya makagalaw, bumagsak siya sa sahig. Pagmulat niya sa klinik, nakangiti ang doktor. "Congratulations, Miss Hernandez! Huminto ang mundo. You're pregnant!" Parang hindi pa rin totoo. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Mila Hernandez ang sinabi ng doktor. "You're pregnant." Nakaupo siya sa hospital clinic bed. Nanginginig ang kamay habang hawak ang ultrasound request form. Buntis. May buhay na nabuo. Anak ni Vincent Aguilar. Ang kondisyong siya mismo ang humiling, natupad na. Pero bakit parang walang saya? Paglabas niya ng clinic, agad niyang nakita si Vincent sa hallway. Mukhang nagmamadaling dumating. Halatang nag-aalala. "Mila!" Lumapit ito agad. Hinawakan ng balikat niya. "Are you okay? They said you collapsed." Saglit siyang natulala. Dahil sa mga mata ng lalaki, naroon pa rin ang pag-aalala. Hindi iyon kayang pikain. "I'm fine." Mahina niyang sagot. Ngunit bago pa siya makaiwas, napansin ni Vincent ang hawak niyang dokumento, medical results. Dahan-dahan itong kinuha at binasa. Tumigil ang mundo. Nanigas ang ekspresyon nito. Hindi makapaniwala. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Hindi niya kayang magsalita. Tumanggo na lamang siya. Mahabang katahimikan, ilang segundo na parang walang hanggan. At saka, napaupo si Vincent sa tabi niya, napahuwakan sa buhok. Hindi galit, hindi masaya, kundi overwhelmed.
I'm going to be a father. Mahina, halos bulong. Parang sinusubukan niyang tanggapin ang realidad. Unti-unti nag-angat ito ng tingin kay Mila. May emosyon, pero hindi niya mabasa kung ano. Is this what you wanted? Masakit ang tanong, dahil alam niyang oo, pero hindi na iyon ang buong katotohanan ngayon. Opo, mahina niyang sagot. Tumanggo si Vincent, professional, kontrolado. Then I'll take responsibility. Parang kontrata ulit. Hindi pangarap, hindi pamilya, responsibilidad lamang. At doon biglang kumirot ang puso ni Mila. Hindi niya inaasar na ganoon kasakit marinig iyon, dahil ngayon gusto na niyang marinig na mahal siya nito. Pero huli na, siya mismo ang pumatay sa damdaming iyon. Kinagabihan, inihatid siya ni Vincent sa apartment. Tahimik ang biyahe, walang hawakan ng kamay, walang lambing. Pagdating sa labas, nagsalita ito. I'll arrange everything, doctor expenses security. Tumanggo siya, business tone, CEO voice. Bago ito sumakay ulit sa kotse, bigla siyang nagsalita. Vincent, huminto ito, hindi lumingon. Galit ka ba sa akin? Matagal bago sumagot, at ang sagot nito ang tuluyang dumurog sa kanya. I don't hate you. Sandaling katahimikan. But I don't know how to love you anymore. Umalis ito, at naiwan siyang mag-isa. Sa kabilang banda ng lungsod, nakaupo si Cassandra de la Merced sa opisina ng CEO. Ngayon, ay siya na ang layhawak ng kumpanya. Pinagmasdan niya ang pregnancy report na ipinadala ng clinic. Expected na, planado, pero nang makita niya ang resulta, bahagyang naninginig ang kamay niya. So it finally happened. Mahina siyang napangiti, pero may lungkot sa mata. Lumapit ang kanyang assistant. Ma'am, should we proceed with phase 2? Tumangdo si Cassandra. Yes. At saka malamig na sinabi, simulan na natin ang pagbagsak. Kinabukasan, kumalat isang breaking news headline. Aguilar Global CEO Scandal, Employee Pregnant with Heir. Public na ang lahat. Media frenzy. Stock market panic. At sa ibaba ng article, may leaked photo ng ultrasound. Naninginig si Mila habang binabasa iyon dahil isang tao lang ang may access sa report at alam niya kung sino. Cassandra de la Merced. Ngayon, malinaw na. Hindi pa tapis ang laro. Nagsisimula pa lang ito. Hindi na matahimik ang mundo ni Mila Hernandez. Sa loob lamang ng isang araw, mula sa pagiging lihim na babae ng CEO, naging pambansang eskandalo siya. Mga kamera sa labas ng apartment, mga reporter na nag-aabang, social media na puno ng panghuhusga, gold digger, home wrecker, buntis para sa pera. Bawat salita, parang kutsilyong tumatama sa kanya. At sa unang pagkakataon, nararamdaman niya ang bigat ng desisyong ginawa niya. Mahigpit niyang hinawakan ang tiyan niya. 3 linggo pa lang ang bata. Wala pang hugis. Pero iyon na lang ang bagay na sigurado siya ngayon. Hindi na ito laro. May inosenteng buhay ng nadamay. Biglang tumunog ang doorbell. Kinabahan siya. Dahan-dahan siyang lumapit. Pagbukas niya, nanlamig ang dugo niya. Si Cassandra de la Merced. Mag-isa, walang bodyguard. Ngunit mas nakakatakot ang presensya nito kaysa kahit sinong kasama. Pwede ba akong pumasok? Kalmado nitong tanong. Hindi yun tanong. Alam nilang pareho. Umatras si Mila. Tahimik na inilibot ni Cassandra ang tingin sa maliit na apartment. Simple, siksikan, malayo sa mundong kinalakihan niya. So this is where Vincent's future heir will grow up? Hindi makasagot si Mila. Umupo si Cassandra sa sofa na parang siyang may-ari ng lugar. Pagkatapos ay diretsyong tumingin sa kanya. Congratulations! Hindi niya alam kung insulto o totoo. Kayo po ba ang nag-leak ng balita? Diretsyong tanong ni Mila. Ngumiti ang babae. Hindi sumagot agad. Sa halip, kumuha ito ng ultrasound copy mula sa bag niya. Parehong dokumentong hawak ni Mila. Tell me, sabi ni Cassandra, sigurado ka bang anak ni Vincent yan? Parang may sumabog sa tenga niya. Ano pong ibig sabihin ninyo?
Tahimik lamang ang babae. Pinagmamasdan siya, sinusuri bawat reaksyon. At this level of power, dagdag nito, certainty matters. Doon naintindihan ni Mila, hindi ito simpleng pagbisita, iniimbestigahan siya. Hindi ako nagsisinungaling, marinim ng sagot. Tumayo si Cassandra, lumapit, halos magkatapat na sila. At kung totoo huminto ito. Mas lalo kang nasa panganib. Naguluhan si Mila. Ano pong ibig sabihin ninyo? At doon unang nagbago ang ekspresyon ni Cassandra. Hindi na malamig, hindi na dominante, kundi seryoso. Alam mo ba kung ilang pamilya ang mawawalan ng bilyon kapag nagkaroon ng legal heir si Vincent? Nanahimik si Mila. Hindi niya iyon naisip. Board members, investors, political partners, isa-isang binilang ni Cassandra. Ang batang dinadala mo, babago sa balanse ng kapangyarihan. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Mila. At kapag may gustong mawala ang batang iyon, huminto si Cassandra. Hindi ikaw ang unang target. Otomatikong napahawak si Mila sa tiyan niya. Takot. Tunay na takot. Bago umalis, may iniwan si Cassandra sa mesa. Security access card. From now on, you'll stay in Vincent's penthouse. Naggulat siya. Ayaw ko. It wasn't a request. Diretso ang sagot. Pagharap sa pintuan, bahagya ay itong huminto. At saka sinabi ang bagay na lalong nagpagulo sa isip ni Mila. Hindi ako ang kalaban mo, Mila. Dahan-dahan siyang lumingon. At kung akala mo ako ang sumisira sa'yo, sandaling ngumiti si Cassandra. Hintayin mong makilala ang pamilya ni Vincent. Umalis ito at naiwan si Mila na nanginginig. Dahil ngayon niya lang napagtanto, ang tunay na laban ay hindi agawan ng lalaki, kundi digmaan ng kapangyarihan. At ang anak niya, ang sentro nito. Hindi pa rin makapaniwala si Mila Hernandez kung gaano kabilis nagbago ang buhay niya. Mula sa maliit na apartment, ngayon ay nasa loob na siya ng maranyang penthouse ni Vincent Aguilar. Glass walls overlooking the city, tahimik na hallway, security sa bawat sulok. Ligtas, pero pakiramdam niya, nakakulong siya. Hindi na siya pinapayagang lumabas mag-isa. May bodyguard, may nurse, may personal doctor. Lahat kontrolado. Para bang hindi na siya tao, kundi isang mahalagang bagay na kailangang bantayan, isang sisidlan ng tagapagmana. Nakatayo siya sa balcony nang dumating si Vincent. Tahimik itong lumapit. Hindi tulad ng dati, wala nang pag-aalinlangan sa kilos nito. Pero wala ring init. Responsibilidad na lamang. Kumain ka na ba? Tanong nito. Tumangga siya. Maikling usapan. Laging ganun. Safe ka dito. Dagdag ni Vincent. Hindi niya napigilang magtanong. Dahil pa sa akin o dahil sa baby? Saglit itong natahimik at ang katahimikan ang naging sagot. Bago pa siya makapagsalita muli, biglang tumunog ang malaking TV screen sa sala. Automatic news alert. Breaking headline. Aguilar family heir controversy. New evidence surfaces. Nanlamig ang katawan ni Mila. Lumapit si Vincent. Pareho silang napatingin sa screen. Lumabas ang litrato, mga dokumento, employment records, financial transfers. At pagkatapos, isang edited narrative. Office employee Mila Hernandez allegedly seduced billionaire CEO for inheritance access. Sunod-sunod ang images nila, mga private photos, elevator clips, penthouse entry logs. Nanlumo si Mila. Hindi ito simpleng leak, planadong character assassination. What the hell is this? Galit na sigaw ni Vincent. Agad nitong tinawagan ng legal na team. Pero huli na. Trending na ang balita. Public opinion, mabilis umusga. Biglang lumabas ang susunod na segment.
At doon tuluyang tumigil ang mundo. Isang babae ang lumitaw sa interview, dating empleyado ng Aguilar Global, at sinabi nito, "Narinig ko mismo si Mila na sinabing bubuntisin niya ang sarili para makuha ang kumpanya." Nang hina ang tuhod ni Mila, hindi siya makahinga. Napalingon si Vincent sa kanya. May sakit sa mga mata. Hindi galit, kundi pagdududa. At iyon ang mas masakit. "Mila," mahina nitong sabi, "tell me if this isn't true." Napaluha siya. "Oo, may plano ako noon. Pero minahal kita." Tahimik ang Celia, pero sa labas, patuloy ang pagbagsak ng reputasyon niya. Sa kabilang building, nakaupo si Cassandra de la Merced, pinapanood ang live broadcast. Kundi hindi siya nakangiti, hindi rin masaya. Para bang may mabigat siyang tinatanggap. Lumapit ang assistant niya. "Ma'am, successful po ang media exposure." Tumanggo siya, pero malamig ang sagot. "Too successful." Biglang lumabas ang final revelation ng news anchor. Sources reveal that Mila Hernandez is biologically related to business heiress Cassandra de la Merced. Lumabas ang family tree. Public na. Magpinsan sila. Naguluhan ng publiko. Mas lumaki ang eskandalo. Sa penthouse, napatingin si Vincent kay Mila. Shock, confusion, betrayal. "You knew her? All this time?" Hindi siya makasagot. Dahil ngayon, lahat ng lihim ay nasa harap na ng mundo. At ang pinakamasakit, wala na siyang mapagtataguan. Tahimik ang buong penthouse. Matapos ang pagsabog ng balita, parang tumigil ang mundo ni Mila Hernandez at Vincent Aguilar. Sa TV screen, paulit-ulit pa ring ipinapakita ang headline. Pregnant employee linked to CEO and business heiress. Family scandal deepens. Magpinsan. Ngayon, alam na ng lahat. Wala ng lihim. Nakatayo si Vincent malapit sa bintana, nakatalikod kay Mila. Hindi ito nagsasalita. Hindi rin gumagalaw. At iyon ang mas nakakatakot kesa galit. "You knew," mahina nitong sabi. Hindi tanong, katotohanan. "Oo," nanginginig niyang sagot. "But I didn't know everything." Huminga ng malalim si Vincent, parang pilit pinipigilan ng sarili. "So, from the beginning, both of you were connected." Napapikit si Mila. Hindi niya kayang ipaliwanag kung paano siya naging bahagi ng larong hindi niya lubos na naiintindihan. Bago pa lumala ang tensyon, bumukas ang pintuan ng penthouse. Walang announcement, walang pahintulot. Diretsyong pumasok si Cassandra de la Merced. Eleganteng-elegante. Pero ngayon, wala ang dati nitong kontroladong ngiti. Mukha itong pagod, parang handa nang tapusin ang lahat. "Enough hiding," sabi nito. Lumapit siya sa gitna ng sala. Nagharap silang tatlo. Sa wakas, wala nang lihim. "Vincent," kalmado niyang sabi, "it's time you know everything." Napatawa ng mapait ang lalaki. "I thought I already did." Umiling si Cassandra. "No, you only knew the lie we were forced to live." Tahimik na inilapag nito ang isang makapal na folder sa mesa. Legal documents, old contracts, family agreements. The De la Merced Aguilar Consolidation Pact. Nang laki ang mata ni Mila. Ipinaliwanag ni Cassandra ang katotohanan na matagal nang itinago. 20 taon na ang nakalipas. Nalulugi ang Aguilar Group. Upang mailigtas ito, ipinagsama ng kanilang ama ang 2 pamilya. Isang kondisyon, si Vincent at Cassandra ang magiging mukha ng future union. Silang magpapanggap silang romantic partners. Walang ibang maaring pakasalan si Vincent upang mapanatili ang kontrol ng shares. "Hindi kami lovers," diretsyong sabi ni Cassandra. "Tali lang kami ng negosyo." Napatingin si Vincent, galit, nalilito.
Then why didn't you tell me? Because you were raised to obey, sagot niya. At kailangan kong panatilihin ang ilusyon. Tahimik ang silid. Unti-unti nang nabasag ang mundo na kinagisnan ni Vincent. Every relationship you avoided, mahina nitong sabi, was because of that contract? Tumanggo si Cassandra. Yes. At saka siya tumingin kay Mila. At dumating ka. Akala ko magiging pansamantala ka lang, dagdag niya. Pero ikaw ang unang babaeng nagpatunay na kaya niyang magmahal nang walang utos. Napaluha si Mila. Hindi niya inaasahang maririnig yun. Lumapit si Vincent kay Cassandra. So all this time, I was trapped? Mahina ang sagot nito. Yes. At saka siya bumaling kay Mila. At ang batang dinadala niya, ang tanging paraan para tuluyang maputol ang kasunduang iyon. Namlamig ang hangin. Twist ending, Chapter 14. Dahan-bahang inilabas ni Cassandra ang final document, Termination Clause. Nakasaad dito, once Vincent Aguilar produces a legitimate biological heir outside the pact, the family consolidation agreement becomes null and void. Napaatras si Vincent, napatingin kay Mila, at doon niya napatanto, hindi aksidente ang lahat. Hindi lang pag-ibig, hindi lang pananakot. Ang pagbubuntis ni Mila ang susi sa kanyang kalayaan. Tahimik na ngumiti si Cassandra. May lungkot, may pagtanggap. At ngayon, malaya ka na. Kalayaan. Yun ang salitang matagal hinintay ni Vincent Aguilar. Ngunit hindi niya inaasahang ganoon ito kasakit makuha. Matapos ibunyag ni Cassandra de la Merced ang tunay na kasunduan, nagbago ang lahat sa loob lamang ng ilang araw. Ang balitang dating iskandalo lamang, ngayon ay naging digmaan sa loob ng Aguilar Global. Emergency board meetings, investor withdrawals, stock prices falling, at sa gitna ng kaguluhan, si Vincent. Sir, majority shareholders are demanding resignation. Tahimik lamang siyang nakaupo sa conference room habang isa-isang nagsasalita ang legal team. Hindi siya lumalaban, hindi rin nagtatanggol. Parang pagod na. Sa labas ng gusali nagkakagulo ang media. CEO involved in family fraud. Illegitimate heir controversy. Corporate manipulation scandal. Hindi na lamang personal ang issue. Nasira ang pangalan ng Aguilar Dynasty. Sa penthouse, pinapanood iyon ni Mila habang mahigpit na hawak ang tiyan niya. Unti-unti niyang nauunawaan, ang kalayaang ibinigay niya kay Vincent ay may kapalit na pagkawasak. Dumating si Vincent gabing iyon. Tahimik, walang bodyguards, walang driver. Unang beses niyang makita ang lalaking mukhang natalo. They want me out. Simple lang ang sabi nito habang tinatanggal ang coat. Hindi siya makasagot. I signed the resignation. Napatingin siya agad. Vincent, umiling ito. It's over. CEO no more. Ang lalaking minsang kinatatakutan ng buong industriya. Wala ng posisyon. Umupo ito sa sofa. Napatingin sa lungsod. At alam mo kung anong nakakatawa? Mahinang tawa. I don't feel angry. Lumapit si Mila. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi nito. Bakit? Napapikit si Vincent. Because for the first time, I made a choice for myself. Napaluha siya. I lost the company. Huminga siya ng malalim. But I gained freedom. At saka marahang tumingin sa tiyan niya. And my child. Unang beses ning narinig ang salitang iyon na may init. Hindi obligasyon, hindi kontrata, kundi pagtanggap. Ngulit sa kabilang bahagi ng lungsod, may press conference na nagaganap at sa podium, nakatalima si Cassandra de la Merced, bagong acting CEO. In order to stabilize Aguilar Global,
Anunsyo niya, Mr. Vincent Aguilar has voluntarily stepped down. Flash ng cameras, palakpakan ng investors. At kasunod, ang pinaka-nakakagulat na pahayag. All personal controversies connected to Mr. Aguilar were results of internal manipulation now under investigation. Biglang nag-iba ang narrative. Parang may sinisisi. At unti-unti, isang pangalan ang lumutang sa media speculation. Mila Hernandez. Sa social media, siya ngayon ang tinuturo bilang opportunist, manipulator, woman who destroyed a billionaire. Hindi niya alam na si Cassandra mismo ang nagdidirekta ng public damage control upang iligtas ang kumpanya, kahit may kailangang isakripisyo. Kinagabihan, nakatanggap si Mila ng legal notice, corporate investigation summons, accusation, attempted inheritance manipulation and executive coercion. Nanlumo siya dahil malinaw may naghahanda upang tuluyang siya ang gawing dahilan ng pagbagsak ni Vincent. At iisang tao lamang ang may kapangyarihang gawin niyon. Napatingin siya sa TV. Nandoon si Cassandra, nakatingin diretso sa kamera. Parang siya ang kinakausap. At sa unang pagkakataon, napagtanto ni Mila ang kalayaan ni Vincent. Siya ang kabayaran. Tahimik ang penthouse kinabukasan. Masyadong tahimik. Nagising si Mila Hernandez na wala ang karaniwang tunog ng mga tauhan, security radios, o kahit footsteps ni Vincent Aguilar. May kakaiba. May kulang. Vincent? Walang sumagot. Dahan-dahan siyang bumangon, hawak ang tiyan habang naglalakad palabas ng kwarto. Walang tao sa sala. Malinis. Maayos. Parang walang nakatira. Napansin niya ang isang envelope sa mesa. Nanginginig ang kamay niyang kinuha iyon. Kilalang kilala niya ang sulat kamay. Mila, kapag binabasa mo ito, nakaalis na ako. Hindi para tumakas, kundi para matapos na ang gulo. You and the baby deserve peace, and I am the storm that keeps following you. Vincent. Nanlabo ang paningin niya. Agad niyang tinawagan ang phone nito. Out of reach. Tinawagan ng driver. Walang alam. Security team. Resigned. Parang naglaho ang lalaki sa loob lamang ng isang gabi. Kasabay niyon, dumating ang balita sa TV. Former CEO Vincent Aguilar missing after corporate resignation. Nagkakulo ang media. Speculations, financial escape, mental breakdown, corporate exile. Ngunit si Mila, alam niyang hindi iyon pagtakas. Kilalang kilala na niya ang lalaki. Kapag nasasaktan si Vincent, pinipili nitong mawala kaysa makasakit pa. Napaupo siya habang pinipigilan ng luha. Hindi mo kailangang umalis. Mahigpit niyang hinawakan ng tiyan. Hindi lang siya ang iniwan, pati ang anak nila. Sa kabilang banda ng lungsod, nakatayo si Cassandra de la Merced sa airport viewing deck. Tahimik, nakatingin sa papalipad na private jet. Lumapit ang kanyang assistant. Ma'am, confirmed departure. Tumangko siya. Walang emosyon sa mukha. Pero nang maiwan siyang mag-isa, bahagyang nanginig ang boses niya. You finally chose yourself. Mahina niyang bulong. Flashback sa gabing bago umalis si Vincent. Nagkita silang dalawa. Walang sigawan, walang drama. Pagod na lamang. I'm done being controlled, sabi ni Vincent noon. At kung manatili ako, masasaktan ko lang silang dalawa. Tahimik siyang pinakinggan ni Cassandra. Alam niyang tama. Take everything. Sabi niya noon, money, freedom, identity. Umiling si Vincent, I don't want power anymore. At iyon ang unang beses na nakita niyang tunay na malaya ang lalaki. Bumalik ang esena sa kasalukuyan. Habang lumilipad ang eroplano, napapikit si Cassandra. Isang luha ang tuluyang tumulo.
Samantala, sa penthouse, dumating ang legal officers. Corporate investigation against Mila officially started. Media waiting outside, public hatred growing, at wala na ang isang taong kayang ipagtatanggol siya. Bago tuluyang kunin ng investigators ang kanyang phone, may natanggap siyang huling message mula sa unknown international number. Isang larawan. Si Vincent, nasa tabing dagat, mag-isa at may simpleng ngiti. At kasunod nito ang mensahe. When our child is born, tell them I chose love over power. Pagkatapos, nawala ang signal. Permanenteng disconnected. At doon napagtanto ni Mila, ang lalaking minsan niyang kinontrol, pinili ng mawala upang iligtas silang lahat. 3 buwan. 3 buwang wala si Vincent Aguilar. At sa loob ng 3 buwang iyon, tuluyang nagbago ang mundo ni Mila Hernandez. Hindi na siya nakatira sa penthouse. Matapos ang corporate investigation, kinailangan niyang umalis upang maiwasan ng mas malaking iskandalo. Bumalik siya sa maliit na apartment, sa parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pero ngayon, dala niya ang bigat ng bawat desisyong ginawa niya at ang batang unti-unting lumalaki sa sinapupunan niya. Sa telebisyon, patuloy pa rin ang balita tungkol sa Aguilar Global. Mas stable na ang kumpanya, mas tumaas ang stocks, mas naging malakas sa ilalim ng pamumuno ni Cassandra de la Merced. Parang walang nangyaring gulo. Parang hindi kailanman umiral si Vincent. Ngunit si Mila, hindi makalimot. Lumabas siya isang umaga upang bumili ng pagkain. Naramdaman agad niya ang mga matang sumusunod, bulungan, husga, pagkilala. Siya yun, di ba? Yung nabuntis yung CEO? Gold digger. Napayuko siya. Dati kaya niyang tiisin. Pero ngayon, may batang nadadamay. Pagbalik niya sa apartment, nadagtanan niya ang sulat mula sa probinsya. Galing sa ama niya. Simple lang ang laman. Anak, napapanood ka namin sa balita. Umuwi ka mula dito kung nahihirapan ka na. Napaupo siya. Napaluha. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil unang beses niya naramdaman na wala na siyang lakas lumaban. Humarap siya sa salamin. Namumugto ang mata. Lumalaki ang tiyan. At doon niya tinanong ang sarili, worth it ba? Ang pera? Ang seguridad? Ang ambisyon? Naalala niya ang unang araw niya sa Aguilar Global. Ang plano niyang akitin ng CEO. Ang kondisyon siya mismo ang naglatag. At ngayon, wala na ang kumpanya. Wala si Vincent. At siya, mag-isa. Mahina niyang hinaplos ang tiyan. Pasensya ka na. Bulong niya sa anak. Kinuha kita sa maling dahilan. Doon, tuluyang bumuhos ang luha. Kagabihan, may kumatok sa pintuan. Pagbukas niya, isang delivery envelope. Walang pangalan, walang sender. Sa loob, bank documents, trust fund account, pangalan ng beneficiary, her child. Halos hindi siya makahinga. Kasama nito ang isang maikling note. This is not payment. This is protection. VA. Napahawak siya sa bibig. Hindi siya iniwan. Tahimik lamang siyang pronetektahan kahit wala na ito. Ngunit, kasabay ng pagluwag ng dibdib niya, may bagong balitang lumabas sa TV. Breaking news. International authorities
investigating missing businessman Vincent Aguilar linked to offshore asset transfers. Nanlamig siya. Hindi lamang pala pagkawala ang pinili ni Vincent. Tinanggap nito ang lahat ng sisi upang tuluyang pamutulin ng koneksyon sa kanila. Kinagabihan, personal siyang pinatawag sa headquarters ng Aguilar Global. Pagpasok niya, nakatayo si Cassandra de la Merced sa CEO office. Tahimik, nakatingin sa kanya. At ang unang sinabi nito, "Handa ka na bang malaman ang tunay na presyo ng kalayaang ibinigay mo kay Vincent?" Nanlumo si Mila dahil ramdam niyang may mas mabigat pang katotohanang paparating. Muling tumapak si Mila Hernandez sa loob ng Aguilar Global Headquarters. Ngunit ibang-iba na ang pakiramdam. Dati, pangarap niyang umangat sa gusaling iyon. Ngayon, parang bawat hakbang ay paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Tahimik siyang sinamahan ng asistant papunta sa pinakamataas na palapag, sa opisina na minsang pagmamay-ari ni Vincent Aguilar at ngayon kay Cassandra de la Merced na. Pagbukas ng pintuan, agad niyang nakita ang babae, nakatayo sa harap ng malaking bintana. Parehong eksaktong posisyon kung saan madalas tumayo si Vincent noon. Parang may multong naiwan sa silid. "You came," sabi ni Cassandra nang hindi lumingon. "Opo, pinatawag niyo po ako." Huminga ng malalim ang babae bago siya hinarap. Hindi na ito mukhang malamig na CEO. Mukhang itong pagod. Parang may dinadalang kasalanan. "Sit down, Mila." Sumunod siya, kinakabahan, dahil ramdam niyang hindi ordinaryong usapan ito. Ilang segundo silang tahimik, hanggang sa inilapag ni Cassandra ang isang makapal na dokumento sa mesa. International legal files, bank transfers, corporate admissions. Alam mo ba kung bakit hindi na hinanap si Vincent? Napakunutan noon ni Mila. Dahil po nagtatago siya? Umiling si Cassandra. Hindi. Because he confessed. Nanlamig ang dugo niya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Dahan-dahan ang nagsalita si Cassandra. 3 buwan na ang nakalipas. Personal na lumapit si Vincent sa international regulators at inako nito ang lahat ng corporate manipulation scandal. Share restructuring, hidden agreements, illegal consolidation pact. Pero hindi naman siyang may gawa nun. Bulong ni Mila. Tumanggo si Cassandra. Tama ka. At doon niya sinabi ang katotohanang tuluyang nagpayanig kay Mila. Ako ang may gawa nun. Parang nawalan ng hangin ng silid. Upang maprotektahan ang dalawang pamilya, si Cassandra ang nagmanobra ng lahat ng illegal structures sa loob ng maraming taon. At nang mabunyag ang iskandalo, may kailangang managot. At pinili niyang akuin lahat. Mahina ang boses ni Cassandra ngayon, hindi CEO, kundi babaeng nawalan ng mahalaga. Bakit niya gagawin yun? Nanginginig na tanong ni Mila. Matagal bago sumagot si Cassandra, at ang sagot nito ang pinakamasakit. Because you were pregnant. Tumigil ang mundo. If the investigation continued, dagdag niya, ikaw at ang bata ang magiging leverage ng board, hostage, pressure point, inheritance weapon. Kaya umalis siya. Kaya niya sinira ang sarili niyang pangalan. Kaya niya piniling mawala. Upang walang humabol sa ina ng anak niya. Upang maputol ang digmaan. Upang maging ligtas sila. Napaluha si Mila. Hindi niya napigilan. Akala niya iniwan siya. Pero ang totoo, isinakripisyo siya ni Vincent upang mabuhay silang payapa. Tahimik na inilabas ni Cassandra ang huling dokumento. International Status Report. Vincent Aguilar, permanently barred from corporate leadership under settlement agreement. Hindi na ito maaaring bumalik, kailanman. Bago umalis si Mila, sinabi ni Cassandra ang huling revelasyon. Mahina, halos pabulong. Alam mo ba kung ano ang huling kondisyon niya bago siya mawala? Napatingin si Mila. Ngumiti si Cassandra ng malungkot. Siguruhin mong hindi ako hahanapin ni Mila hanggat hindi ako karapat-dapat maging ama. Nanlumo si Mila
Dahil ibig sabihin, buhay si Vincent, nag-aantay, pero pinili nitong manatiling malayo hanggang mapatawad niya ang sarili niya. 6 na buwan ang lumipas. 6 na buwang tahimik ang buhay ni Mila Hernandez. Wala ng media, wala ng iskandalo. Unti-unting nakakalimutan ng mundo ang pangalan niya. Pero hindi niya kailanman nakakalimutan ang isang tao. Sa probinsya siya tumira, malayo sa lungsod, malayo sa kapangyarihan, malayo sa alaala ng Aguilar Global. Simple ang buhay, maliit na bahay, preskong hangin, at araw-araw niyang hinihintay ang pagdating ng kanyang anak. Malaki na ang tiyan niya ngayon. Tuwing gabi, kinakausap niya ito. Alam mo ba? Mahina niyang bulong habang hinahaplos ang tiyan. Napakabait ng papa mo. Ngumiti siya kahit may lungkot. Hindi niya alam kung makikita pa nila si Vincent. Pero ngayon, naiintindihan niya na ang lahat. Isang hapon habang naglalakad siya sa tabing dagat malapit sa kanilang baryo, biglang sumakit ang tiyan niya. Napahawakan siya agad. Mabilis, sunod-sunod. Labor pains. Nagkagulo ang paligid. Tinulungan siya ng mga tao papunta sa maliit na provincial hospital. Habang nasa delivery room, iisa lang ang pangalan sa isip niya. Vincent. Oras ang lumipas. Sigaw, pagod, takot. Hanggang sa umalingaw-ngaw ang iyak ng sanggol. It's a boy. Napaluha si Mila. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng anak at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa seguridad, kundi dahil sa pagmamahal. Kinagabihan habang natutulog ang sanggol sa tabi niya, may kumatok sa pintuan ng hospital room. Akala niya nurse lamang. Pasok po. Dahan-dahang bumukas ang pinto at tumigil ang mundo. Nakatayon roon ang lalaking matagal niyang hinintay. Mas payat, mas simple ang suot. Wala ng aura ng CEO, pero parehong mata, parehong presensya. Si Vincent Aguilar. Hindi siya makagalaw, hindi makapagsalita. Parang panaginip. Lumapit ito ng dahan-dahan. Takot. Parang hindi sigurado kung may karapatan pa siyang lumapit. I heard. Mahina nitong sabi. Our child arrived. Napaluha si Mila. Oo. Tumingin si Vincent sa sanggol. Naninginig ang kamay habang marahang hinawakan ng maliit nitong daliri. At doon, unang beses niyang nakita ang lalaking tunay na masaya. He's perfect. Napabuntong hininga ito. Parang may nawalang bigat sa dibdib. Bakit ka bumalik? Mahina niyang tanong. Matagal bago sumagot si Vincent. Because I finally became someone worthy to stand in front of you. Napaluha siya lalo. I lost everything. Dagdag nito. But I learned how to live without power. At saka tumingin sa kanya. Diretso. Totoo. If you'll allow me, I want to be his father. Walang bondisyon. Walang kontrata. Walang pananakot. Pagpili lamang. Bago siya makasagot, may pumasok na nurse dala ang birth certificate form. Father's name? Tahimik ang silid. Napatingin si Mila kay Vincent. At sa unang pagkakataon, siya ang may desisyon. Hindi na ambisyon, hindi na takot, kundi paghihilom. Dahan-dahan niyang isinulat. Vincent Aguilar. At doon, nagsimula ang bagong buhay. Hindi bilang CEO at empleyado, kundi bilang pamilya. Tahimik ang umaga sa probinsya. Sumisilip ang sikat ng araw sa maliit na bahay na ngayon ay tinatawag ng tahanan ni Mila Hernandez at Vincent Aguilar. Wala ng skyscrapers, wala ng board meetings, wala ng media. Tanging tunog ng alon at mahinang iyak ng sanggol ang bumubuo sa bagong mundo nila. 6 na buwan matapos ipanganak ang kanilang anak, ganap nang nagbago ang buhay ni Vincent. Hindi na siya kilala bilang billionaire CEO. Isa na lamang siyang simpleng negosyanteng nagsimula muli.
May maliit na diving resort sa baybayin. Tahimik, malayo sa kapangyarihan, pero puno ng kapayapaan. Sa loob ng bahay, pinagmamasdan ni Mila ang lalaki habang buhat ang kanulang anak. Hindi niya akalaing darating ang araw na iyon. Ang lalaking minsan niyang pinilit mahalin siya, ngayon ay kusang nananatili. "Kamukha mo siya," nakangiting sabi ni Mila. Umiling si Vincent. "Mas kamukha ka." Nagkatawanan sila. Simple. Totoo. Ngunit sa likod ng katahimikan, dala pa rin ni Mila ang alaala ng nakaraan. Isang gabi habang natutulog ang bata, lumabas siya sa veranda kung saan naroon si Vincent. Tahimik itong nakatanong sa dagat. "May pagsisisi ka ba?" tanong niya. Hindi ito agad sumagot. Matagal. Hanggang sa huminga ng malalim. "I lost wealth. I lost power. I lost the life I was raised for." Lumapit ito sa Ana at marahang hinawakan ang kamay niya. "But I gained freedom." Tumingin ito sa loob ng bahay kung saan natutulog ang kanilang anak. "And the family no contract forced me to have." Napaluha si Mila. Dahil naalala niya ang simula ng lahat, ang kondisyon, ang pananakot, ang ambisyong nagsimula sa takot. "Vincent?" Mahinang sabi niya. "I'm sorry." Unang beses niya iyong sinabi ng walang dahilan kundi pagsisisi. Ngumiti ang lalaki at marahang pinunasan ng luha niya. "If you didn't make that condition," huminto ito, "I would still be living someone else's life." Doon niya tuluyang nauunawaan. Ang maling simula nila ang siyang nagdala sa tamang wakas. Ilang linggo matapos iyon, may dumating na sulat mula sa lungsod, galing kay Cassandra de la Merced. "Vincent, the company is stable. The pact is officially dissolved. You are finally free. Take care of the life you chose. Sin, Cassandra." Tahimik nilang binasa iyon. Walang galit, walang sama ng loob. Tanging pasasalamat. Sa malayo, nakatayo si Mila habang pinapanood si Vincent na naglalakad papunta sa kanila ng anak nila. Simpleng lalaki, simpleng ama, pero ngayon, tunay na malaya. Lumapit ito at yunakap silang dalawa. At sa unang pagkakataon, wala ng kondisyon, wala ng kasunduan, wala ng takot, pag-ibig na lamang. Minsan, ang pag-ibig ay nagsisimula sa maling dahilan, sa pangangailangan, sa takot, sa ambisyon. Pero kung may lakas ng loob ang taong magbago, kahit ang pinakamasamang kondisyon, maaaring maging simula ng tunay na kalayaan. Ang pag-ibig na pinilit ay maaaring magdulot ng sakit, ngunit kapag natutunan mong piliin ang tama kaysa sa kapangyarihan, doon nagsisimula ang tunay na kalayaan.